Mayong hapon natay lang taon nga video sa usa ka CFD nga ila ang gibidyuhan ang usa ka evangelist or evangelical nga nag-share sa mga Katoliko. Ato lang taon. Anong manudlo man ka sa among mga isong Katoliko, kadi man magka-Katoliko. Nakita nato ang iya ang pangutana ngano daw si pastor nanudlo sa mga Katoliko nga dili man siya Katoliko. Ato lang basahon ang Biblia. Kung naabay giingon ang Biblia nga pagkatoliko ka, dili ka siran. Nganong gisiran man ni pastor ang mga Katoliko tungod kay ang mga Katoliko manguddigsoon higala wala pa gyud nakasabot sa kaluwasan. Muna ang gisiran ni pastor. Atong basahon na ang Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 ngadto sa 20. Okay, aron masabtan nato igsuon nga wala di ay nag-ingon ang Ginoo nga oy labi ninyo yung Katoliko ha kay dili na angayan siran. Gingon diha sa verse 19, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. So klaro kayo ang Biblia igsuon higala nga gisulti ni Jesus Christ siya ang mga apostoles. I believe nga ang mga magtutuo, mga luwas pod usan ni ini ang gitawag nga Great Commission. Unya wala man diri gitudlo sa Ginoo, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them. Wala man gingon diya nga pag kanang laktasi ang Roman Catholic Church, wala. So ang purpose ni pastor gitudluan niya ang Roman Catholic Church kanang mga bataa aron siya maluwas. Ngano man kay gingon ang Bible nga kung mutuo ka sa Ginoo, musalig ka sa Ginoo, maluwas ka. Sumunay wala nasabtan sa mga Roman Catholic. Atong ipadayon ang video. Ito sa imong membro manudlo ayaw sa among mga igsoon. Kaya mo man iseleksyon, kami may manudlo nila, mga pari may manudlo nila kanang Katoliko din mo gang no. Kani kay mga pamina ng ato sa nadunggan, ningingon siya dito ra daw sa mga membro ni pastor magtudlo. Pa may problema na. Pero kung magtudlo og kaluwasan, yes, human naman. I don't believe nga gitudlo na sadna ang kaluwasan sa iyang mga membro. Mugin akong balikon, gitudlo ni pastor ang kaluwasan ngadto sa mga Katoliko tungod kay mao na ang heartbeat sa Ginoo. Gusto niya nga maluwas ba ang mga Roman Catholic Church? O gingon pod niya sa usa ka CFD nga ang mga pari ra daw ang angayan mo tudlo saya ang mga membro. Ang pangutana karon unsa man pod ang itudlo sa mga pari nga ang mga pari kapitulo laway man. Ha? Wa man pod nagtudlo unsay pamaagi sa kaluwasan nga sakto ug haom sa Biblia. Oh, mingon sila nga nagtudlo man pastor ang pari. Nagtudlo lagi. Kapitulo laway. Mo be na nga ako atong madunggan sa garan nga ang ilang pagtudlo sa kaluwasan magpamimbro ka simbahan kay simbahan makaluwas, magbuhat lagag maayo. Mo ba nagitudlo sa Biblia? Usa ka bersikulo sumpak na sa gitudlo sa pari. Gingon ang Biblia. Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace are ye saved through faith. Oh, naluwas sila. Past tense na. Subot pa sabot, naluwas sila pinagi sa pagtuo, pagsalig sa Ginoo, nakadawat sila sa kaluwasan. O ang gitudlo sa pari, so kuhay man. Muna nga dili pari ang mutudlo anang mga Katoliko, pastor. Kay ang pastor nagtudlo ug sakto diya sa Biblia. Ang question ako, kinsa may naghatag nimo Katoliko nga manudlo ka sa mga Katoliko nga mga magtuo. Ang Dios ba ni? Ase, abay ato may bilin sa imong Katoliko sa Dios. Kinsa may nagingon nimo? Ano no gang? Dire na mo gang. Ano unsa man day gingon sa Bible nimo? Sa imong ngalan diha. Ato na donggan igsuon higala, nangutana ang usa ka CFD. Kinsa daw hatag og otoridad sa pastor? Okay? So atong basahon, no? Jeremiah chapter 3 verse 15. Yun diha, I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Ay refers na sa Dios. Kinsay gatag? Mga pastor. Ha? Mga pastor. Klaro kayo ang Ginoo hatag namong otoridad.
Ano man, gikan man may sa Ginoo. Jeremiah 3:15, basaha ganina. I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Another, Ephesians 4:11, and he gives some apostles, wala ng apostol, and some prophets, wala ng prophets, and some evangelists, meron pa, and some pastors and teachers. Oh, tubag. Nya mingon ta. Asa man nagikan sa Bible? Ang Bible ba nagsulti? Grabe na kay nana nga kuan. Kanang nana nga pangutana, dili naman na angay tubagon. Ang Bible ba musulti? Musulti ba ang Bible? No? Musulti ba? Kung basahon nimo, put pasabot ang Dios no nagsulti nimo. Mo nagingon nga ang prayer ikaw nagsulti sa Ginoo. Ang Bible, kung imong basahon, ang Bible, naging istorya nimo. Common sense record na. Nya mingon ta nga, naaba imong pangalan diha. Gisulat ba gyud verbatim? Kanang inanak bitaw nga mangita og verbatim. Mo na yung mga tawo nga way mga lamag. Nya kung ako kang balikan. Oh, naaba imo pong pangalan sa Bible? Gisulti ba gyud pud sa Ginoo nga imong pangalan diha o ikaw oh. Oh, na di ba? Wala man. Unsay ngalan nimo? Basahan daw nga naa sa Bible si Ernesto luwas na. Luwas na ko. Basahan ang Bible. Luwas na daw. Pwede, luwas na daw siya. Ang imong ngalan mo'y basahan. Naa ba sa Bible si Ernesto nga luwas? Kata karon sa park sa. O nya nga siguro na magkagluwas na manudlo ka sa mga Katoliko. Sa Bible. Kaya ba nagsugo lagi nimo nga manudlo ka sa Katoliko? Ang Diyos. Yan nasa, naaba daw ang imong pangalan kay luwas na ka. Okay. Akong tubaguna ha. Kana man kong gingon diya sa John 2:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. So common sense, kung ikaw nagsalig sa Ginoo, gidawat nimo si Christ, gimong manuluwas imong kalag, usa na kadiya, believe it in him. Okay, gingon pa gyud ang Bible sa 1 John chapter 5 verse 13, these things I have written unto you. Kisa man ang you? Ha? Sino itong mga you? Sila. Ibig sabihin yung mga ligtas. Yang tanong, patay na ba ito? Hindi. Buhay pa ang sinulatan. Oh? You that believe on the name of the Son of God, that ye may know. Malalaman mo talaga na alin? That ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Hanapan mo ng verbatim na pangalan dyan? Wala. Pero kung gagamitin mo ang utak mo, meron. Consider ka na. Kasali ka na doon. Bakit? Kasi these things I have written unto you, mga buhay po ang sinabihan yan, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life. Malamang. No? Malalaman mo talaga, kapatid, kaibigan, yung mga CFD hindi nagbabasa ng Bible. Okay? Alagi, asa man naron na Ernesto, panudlo sa Katoliko, asa man na sa Bible? Basahin ito, basahin para. Kay respeto, mga Katoliko din nito. Katoliko man itong mga batanon Ginoo. Katoliko, nga dili man ka pare. Pare mo'y manudlo sa Katoliko. Ayaw ka. Ang ginatudlo sa mga tao nga dili luwas, ang luwas na. Unsa may sikta nimo? Unsa may pundok nimo? Gintawat ang Ginoo ko Okay, luwas na ka. Kinsa may nagingon nimo nga luwas na ka? Okay, pasahon daw nato nga hukman pa ang tao aron makabalo sa luwas na. Kani, latugin eh. Mani itong anoy. Luwas na ka. Naragi diri mga batanon, mabsing mahurot atong mga batanon diri nga Katoliko ba. Luwas na ka. Kami sa Ipli narami hunahan nya, da sila dede sila diri ha. Ikaw basa. Gani. Luwas na Nga matukod atong mga Katoliko diri mga batanon Katoliko. Luwas na. Ha? Bro, i-focus mo. Atay kang batang. Siya nga luwas na siya. So ato basahon sa Bible, kanusa ang tao makaklaim nga siya luwas na? Buhi pa ba siya o patay na? Hindi, bawal sa amin Ay, dili. Katuga magkasamo ka ng mga Katoliko. bawal sa amin. Basahin. Wait, bro. Dili lang ta focus sa tarin. Bala bulakaw siya. Mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa.
ug tapos niya na hukman siya sa Dios. Ay, hukman pa So ba lagi? mamatay ang tao, usa siya makabalo, luwas ba siya o dili? Kung kay nahukman na siya. Ano sa man ka namatay? Kani, wala pa luwas, di pa luwas. Wait lang. Naasyo gingon, dili pa daw maluwas ang tao. Kaya wala pa man hukmi. Pag human daw hukom, usa pa daw makasure nga luwas na. Gigamit niya ang Hebrews chapter 9:27. Gingon diha, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. So, pagkatapos ang tao mamatay, siya po ay i-judge sa Diyos. Ang tanong, saan pupunta ang kaluluwa ng tao kung hindi siya ligtas? Sabi ng Bible sa Revelation chapter 20 verse 14. Okay, ang Bible lang ating pasasagutin. Okay. So Bible ang kanyang ginamit, mali lang ang kanyang interpretasyon. Mali ang kanyang unawa. Sabi ng Bible sa Revelation chapter 20 verse 14, dito malinaw, 14, and dust and hill will cast into the lake of fire. This is the second death. 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ibig sabihin, ang Hebrews, pagkatapos ang tao mamatay, wala na pong purgatorio, direct po siya sa Diyos at i-judge sa Diyos. Dalawa lang ang pwedeng pupuntahan sa kaluluwa, langit, kung siya ligtas. Sa impyerno, kung hindi siya ligtas. Now, ano ang basihan sa Diyos para mapunta ang kaluluwa sa langit o sa impyerno? Sabi ng Bible sa 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So, ibig sabihin, kung hindi ka nakatanggap ni Christ bilang tagapagligtas sa kaluluwa ng tao nung buhay ka pa, ay aba, ang pangalan mo ay hindi nasulat sa libro sa book of life. So, doon ka pupunta sa impyerno. Okay? So, dapat maligtas ka sa buhay ka pa. Kaya nga sabi ng Bible in 2 Corinthians chapter 6 verse 2, now is the day of salvation. At ito pa, hindi si pastor ang nagsasabi, no? Bagat may basihan si pastor, bakit niya sinasabi yon? Dahil sabi ng Bible sa John chapter 3 verse 18. Okay. What the Bible says? Ano bang sabi ng Bible, kapatid? He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already. Why? Because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Ayun, hindi ka na paparusahan or i-condemn doon sa impyerno once na ikaw ay nakatanggap na ni Christ bilang tagapagligtas sa iyong kaluluwa. Kaya sabi ko kanina sa 1 John 5:13. Malinaw. No? Itong taong to, itong Sif din to, wala namang alam patungkol sa Bible. Ang amo lang din, Brad, irespeto ang Katoliko. Ayaw sabog sa mga Katoliko nga magsuroy dire. Actually, ang gibuhat ni pastor, dili man samok. Dili man samok ang iyang gibuhat. Ug concern siya. Kay mao man nagud-ingon ang Biblia. Goye. Goye. Sugisugo sa Ginoo ang mga luwas. Ikaw si FD, di magaluwas, so wala kay appeal. Ayaw pag-claim. Muna ang gitudlo na po ni pastor, nganuman, concern siya. Nganuman, kay importante ang iyang kalag, nganuman, wala man natudlo igod ninyo og saktong kaluwasan. Muna nga dili siya matawag nga kang harassment, Gitudlo lang niya unsay gitudlo sa Biblia. Ang verse niyan, yung verse na nakadiri sa dili luwas. Ikaw daw basa. Ikaw basa, ikaw basa, Kaya Hebrew 19:7 yan, nakabisado ko yan. Sa 19:7? Hebrew 9:7. Hebrew 9? 27. Okay, ako basahon. Disappointed unto man once to die. Listen. Ginakawa niya sa Nga anong nag-ingon magkaluwas sa kawa pa magkamamatay? dili luwas na, nakadress. Sa mga dililuwas, ato basahon. Kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa. Tapos niya naukman siya sa... Hukman pa lagi. Kanong sama na? Kailan pa, matay pa. Hukman pa ta ni Jesus, anong tamakabalo, malangit ba tao dili? Okay, ato basahon ha? 2 Corintios 5:10. Focus bro. Sige. Kanong sa tamakabalo, malangit ba tao dili? Okay. Kaya kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo.
aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa magkadawat sa angay kaniya, sumala siyang binuhatan mayo dautan, dinis kalibutan. So aron masayran nato malangit mata o maimpierno, kinahanglan pata mo atubang sa Ginoo. Ug kalusa ato mo atubang, inig kamatay nato. Mamatay na balay ka. Ambot kasabot si Apostol Pablo dili luwas. Oops. Wait lang. Gibasa na po niya ang 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Hoy, imo pa nasabdan nga kanang 2 Corinthians nga gisulat ni Apostol Pablo. Dili na ba siyan para malangit ka? Ha? Para malangit ka o maimpierno ka? Ang ila ang gibasihan mong dana igsuon, mga igsuon, paminaw gid mo ha, aron di mo mabitik sa mga Katoliko. Ang ila manggong basihan na, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body. So mga luwas na oy. Mga luwas man nin tao na nanagana sa langit. Ang ilang ganagod, ang ila amanggong mga madawat nga mga purong-purong, whether bad or good. Ha? Naunsa man nin taon, gibasa man yan nga. Dili man sipyat man imong konteksto nin taon oy. Ha? Muna nga kung kuan, eternal building in heavens na. Okay? Dili na para ingon nga para na sa mga luwas oy. Na ikaw dili man kaluwas, dili ka pradya, kay lahi man inyong judgment. Muna klaro kayo ha. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body. Nabaday lawas ni Kristo nga wa na luwas. Oh, ang wala na luwas dili mga tug langit. Unsa man ba siyan? Para maluwas ba sila? Para hukman ba sa Ginoo nga? O diri ka Juan, diri ka Pedro. No, ang klaro kay diya according to that he hath done, whether it be good or bad. Klaro kayo. Paita kay sa safe di mo basa eh. Okay. Si Apostol Pablo nagsulat man. Masahon nato si San Pablo nga wa siya maghinambong nga luwas na. Wa din siya kabalo. Okay. Saya basa. 1 Corinto 4:4. Dili sa 1 Corinto 4:4. Unsay gingon ni San Pablo? Tinaw kaayo ang akong konsensya. Apan wala kini magpasabot nga wala gayon ako'y sala. Ang Ginoo ray maghukom nako. Pablo mismo nagulat. Jokman pa lagi. Gibasa niya ang 1 Corinthians chapter 4 verse 4. Wala man nagsulti intawon god diha nga wala na luwas si Pablo. Ang diana man god gitawag na sa ministers and steward. Pero unsa may gisulat ni Apostol Pablo nga luwas pagid na siya. Atong pasabton diya sa 1 Corinthians chapter 4 verse 4, wala siya nagsulti nga dili siya luwas. Okay? Gani confident kayo ang gitudlo ni Apostol Pablo sa 2 Corinto 5. Gingon pa diya, now he that hath wrought us for the selfsame things is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit. Therefore we are always confident. Okay? Muna gingon na Apostol Pablo, therefore we are always confident, knowing that we are at home in the body, we are absent from the Lord. Klaro kayo sa verse 8, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Ha? Unsa gingon ni Apostol Pablo? Okay, klaro kayo bersikulo 8. Yang gibalik, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Anak ka, dili luwas si Apostol Pablo. Nabalay dili luwas nga siguradog langit. Piti na buga. Ikaw lang luwas ka na. Kamuyan mo ka sa Diyos. Okay. Lapa. Pablo sigurado sa langit. Lapa. Ikaw ka luwas na magkakawa na kay sala.
Naluwas ako. Wala na kayo sala. Lagi, wala na kayo sala. Nakasala ko sa unod ra. Unsaon? So, Di na, pwede na. nakasala siya sa unod. Lagyan ka lang, wala ka sala. Nagbulag kayo ng imong dalag. Kaya unod, hindi nakapanunod sa langit. Kaya unod, mabalik ka sa lupa. Question, luwas naman ka. Nakapakay sala, wala. Nakasala ko sa Oh, wala di. Pasay, bro. Saan na pagkaluwas sa tao? Wala pa ba siya sala? Abas. So kita mga Katoliko, ayaw mo madalain yung tawanan ha? Kita mga Katoliko na ipari manunod nato. Dili man sa Katoliko. Sige ka, ako naman magtulong sa'yo. Sige, sige. Ah, may karbe tuluan. Sa Juan, Filipos chapter 1:21. Si Pablo Leona. Oo. Filipos 1:21. Ano yung si Ay Pablo? kung wala tang mga Katoliko nga nagtuon, huwag kayo magkaigsoon ng mga bata. Okay. Nilis ko na to. Okay, Filipos 1:21. Kay alam kanako ang kinabuhi mao si Kristo. Ug ang kamatayon maghatag kanako og dugang kaayuhan. Nya sa may naging unang luwas. Wala man. Ayun, ibig sabihin. Ayun sa langit. So ayaw panglimbong. Ayaw panglimbong sa mga Katoliko, brad. Wala man kay Juan Sinti. Wala kay magbuot kayo nga sakyaw ka. O sa iyo sa Ginoo. Nagsangyaw ka wala. Ha? Nagsangyaw ka wala. Dagan ako na. Nagsangyaw. So atong basahon sa Bible asa mo sangyaw ang tao. Dito ba sa Kristiyano o sa dili pa? Okay. Roma 15:20. Itinguha ko kanunay ang pagsangyaw sa may balita sa mga dapit. Diin wala pa ikasangyaw si Kristo. Uy. Pero dili ako magtukod diya sa paranan nga gipahimutan na sabat. Oh, dara. Dili man ka magsangyaw sa Katoliko. Ya Katoliko ang gipangulihan, di ganto ginamo kay basig mahiluan ang mga gusto na mga Katoliko ang gipangulihan. Lagi naman sa biton niyo. Atong basahon na sa paring sugid ang sala. Lagi basahon na to. Ano ka sa Diyos? Oh, bay basahon na to. Nanodlo ka sa Katoliko tuduan pa madiay ka. Luwas na siya. Ay, luwas na siya. Basahin mi. Duana pa man. Ako'y basa. Ay sugid sa paring ang sala na to. Kaya ako eh. Katoliko ka, brother? Bro, kuniti bro. Lingon siya nga luwas na siya. Bot pasabot, nangumpisa na siya sa pare. Kaya kung ibawa na itong hawat ng sala, nangumpisa na sa pare. Naaba na sa Bible. Ha? Di, sa imuha ni nga Bible. Iyahay ko ni nga Bible yung mga Bible ha? Iyahay ko na. Sa baptist. Ay, sugid sa pare ang sala. Ay, sige na kag ingong luwas ka, manglimbong ka ng mga Katoliko, mga bata. Tudlo-tudlo ka. Mura man ka globong, manunukod ka. Hindi mo kang ipagtukod ng mga Katoliko, mga bata. Okay. Ecclesiastes 5:6. Ingon siya nga luwas na siya. Ang question nako, nangumpisal na tayo kas pare. Naaba na sa Bible nga isugid sa pare ang sala ato basahon. Ecclesiastes 5:6. Better is that those shoulders not bow than that those shoulders bow and post. Ecclesiastes 5:6. Size niya. Suffer not thy mouth. Kung sa mga version eh. Parallel. King James. King James. Dito ato basahon na sa Biblia ka Bible sa Protestante gyapon. Suffer not thy mouth to cause thy flesh to sin, neither say that before the angel that is was error. Wherefore should God be angry at those boys and destroy the work of thine hands. So, dili klaro din sa Bible. Ecclesiastes 5:6. Basahon nato sa Protestant Bible gyapon. Asa dili Nya na siya. Sa ito makita na to. Makasala pa ba daw? Kaya kung nanay sala, dito paluwas. So may yung pagtuo ni mo, baka ko nang Ginoo. Klaro kay Hebrews 10:17, and their sins and iniquities will I remember no more. Acts 10:43. No? Gipasaylo na mi sala. Unya gingon ang 1 John chapter 2 verse 1 and 2, kami nami abogado, nami advocate, si Kristo among manalaban. Unya klaro pa jud kayo. Unya gingon ang 1 Corinthians chapter 5 verse 5, to deliver such as one unto Satan for the destruction of the flesh, and the spirit may be saved and the day of the Lord Jesus. Ay, luwas mangyapon. Luwas mangyapon. Manang asa man na karon mingon ta nga ang ating mga pare may magapasayo sa sala. Nya, gipagbasa wala di ay. Hay nako. So guba gyud kayo ang Roman Catholic Church basta kay Biblia ang atong basihan. Dili taman. God bless. Share this video.